Hello Kathden fans! Nililigawan na nga ba ni Alden si Ma'am Catherine mga kasembreros? Elena 1944 hindi na raw matutuloy at saka yung shooting ni Ma'am Catherine or taping sa kanyang Someone Someday ay nagsisimula na nga ba? So i-confirm pa natin ang mga ito mga kasembreros yan at marami pang items sa vlog na ito. Mga kasembreros, unahin ko itong marami ang nagsasabi ngayon na parang hindi na daw tuloy, no? Itong Elena 1944, maraming mga blind items kagaya dito kay Mars Typical 8 hours ago. Sabi niya, nakakagulantang na balita ang bumabalot ngayon sa industriya ng pelikulang Pilipino matapos kumalat ang balitang hindi na umano matutuloy ang pinakainaabangang proyekto ng Asia superstar na si Catherine Bernardo. Ang pelikulang Elena 1944 na inaasahang magpapakita ng kakaibang husay ng aktres ay usap-usapan na tuluyan ng isi-shelve dahil sa matinding problema sa production at budget. So ito po mga kasembreros, nakakalungkot man, no? Pero let's see. Alam ko namang magkakaroon sila ng official statement or official announcement dito. Marami nagtatanong kung ito na nga ba ang katapusan ng pangarap ng mga fans na makita si Catherine sa isang palang ka-award-winning masterpiece. Hoping no na matutuloy sana. Pero kung gagawa ulit si Ma'am Catherine ng isa pang pelikula, kasi Olivia Lamasan, hindi basta-basta ang ang magiging direktor mga kasembreros. Tapos siguro ako kasi ayoko mag-confirm not unless na yung management mismo ng ABS-CBN mag-confirm. At saka masyado pang maaga para mag-conclude tayo. Kasi marami siguro ang ginawa dito, nag-share yung isang admin mga kasembreros tapos binahagir ng isa, shinare din ng isa, so parang ganun, no? Pero si Elisha Pauline 3 hours ago ay nag-post siya about sa Elena 1944 na sigurado milyon na naman ang kikitain sa Elena 1944 pag lumabas na dahil maraming ma-curious sa movie ni Catherine. First time niya gumanap ng gantong role. So kung kaya ako ay hindi muna ako magko-conclude, no, na hindi matutuloy mga kasembreros. Antayin na lang tayo ng further announcement or official announcement mga kasembreros ng ng team ni na direct at producer Olivia Lamasan mga kasembreros. Kasi sila naman talaga yung may control ng management. Pero hoping and praying na kung yun ang problema, hindi ko alam kasi kung production lang at saka budget ang ang problema, nandyan si Mami Min mga kasembreros na pwede mag-produce ng kanyang pelikula. For sure naman kayang-kaya ni Mama Min mag-produce ng pelikula, gaya nga ng ginawa niya sa Anne Mary, no? Mga kasembreros at mga ka-fanatics. So walang problema yon, no? Siguro yung lang talaga yung oras ni Ma'am Catherine kasi mag-shoot pa siya ng Someone Someday, no, na next item natin ito mga kasembreros, yung Someone Someday. So malamang iniisip ng mga fans ngayon na nagsisimula na ulit, no, yung shooting or taping ng Someone Someday mga kasos, bagaman wala pang mga wala pang mga lumalabas na pictures mga kasembreros, pero aabangan natin. Maybe next week, no, kasi weekend ngayon ay baka nagpapahinga pa si Ma'am Catherine mga kasos at saka nag-aantay at kumukuha lang ng buwelo mga kasembreros. Tapos ito masabi natin close din pala si Angelica Panganiban na bumida nga sa production ni Mami Min mga kasembreros na Anne Mary. Kasi dito may picture sila, no, ni Ma'am Kath mga kasembreros, si Angelica Panganiban at saka si Ma'am Kath, tapos yung friend, hindi ko kilala tong isa, no, na kasama nila mga kasembreros. Pero ang picture na ito ay during ABS-CBN Magic Ball mga kasembreros, or Star ABS-CBN Ball mga kasembreros. So I think this was 2024 pa, no, mga kasembreros at mga ka-fanatics, kasi 2025 hindi na umattend si Ma'am Catherine ng ABS-CBN Ball, mga kasembreros and mga So dito ko na-realize na talagang close nga talaga, no? And lalo na si Zamja Marudo, no, doon sa pelikula nila na na Anne Mary mga kasembreros. And then ito, next item natin, this was posted 5 hours ago. Bumati si Alden ng birthday ni megastar Sharon Cuneta nung January 7. So nag-reply pala doon, no, si
nag-post pala sa comments si Megastar Sharon Cuneta kaya para kay Alden mga kasombrero. Sabi niya, "No, my other handsome, astig and sikat son." Sikat daw si Alden. "And beloved Alden Richards did not forget his mama on her birthday. Love you and I'm so proud of you, anak. No, thank you for loving me always, Mama Ten. Thank you too. I miss you both so much. Happy birthday also my son, though I greeted you na." So yun na talagang parang magnanay na rin talaga sa totoong buhay ito Ma'am Sharon Cuneta at saka si Alden Richards mga kasombereros, no, kasi nga talagang para silang loving, no, para silang sweet pareho. So pag nagsama sila ay talagang magsaswak sila mga kasombereros. Tapos ito 19 hours ago posted by Telenews, survey time, sino ang tunay na humahataw sa box office. So parang dito, no, parang nag-survey lang sila kung sino yung mga humahataw sa box office talaga. So si Alessandra De Rossi, Catherine Bernardo, Marian Rivera Dantes at saka Vice Ganda. So yun yung parang survey lang niya mga kasombreros. Lahat naman sila, no, box office mga kasombreros, pero when it comes to ranking ay naglalaban-laban dyan Kat, no, si Marian, si Vice, no, medyo si Ma'am Alessandra. Pero ang galing din ni Ma'am Alessandra, no, na actress mga kasombreros. And then ito, next item natin, medyo throwback ito mga kasombreros, no? Si John Lloyd Cruz, si Alden, at saka si Nate, 2017 pa ito. July 26, sa Conrad, Manila. So minsan na pala nagsama, no? Or nagkita sina Lloydie, at saka si Alden Richards, mga kasombreros, sa event, no? Kagaya nito, bata-bata pa sila, si 2017 pa. So this was about 9 or 8 years ago pa mga kasombreros. So wala pang calf din sa panahong ito kasi 2017 pa ito. Na-recall lang ito, no, ni Miss Nate Gonzaga mga kasombreros. So July 26, 2017. So bata-bata pa rin dito si Lloydie mga kasombreros. Tapos ito, next item natin, marami na nagpo-post, no, at saka doon sa may sa signing of contract ni Alden, kagaya ni Mama Levi Bautista, no, na isang rin to, Kathleen admin. One day ago, fresh from America, working mode na agad. So kagwapo naman yarn. So tapos yung picture nga ni Alden, no, doon sa kanyang signing of contract sa braces or special line clear braces mga kasombreros. So sobrang nakakatuwa kasi yung talaga yung tawag dito, yung blessing 2026 talagang ginalantang tayo ng signing of contract ni Soiti mga kasombreros. Tapos ito, 20 hours ago, Pinas Pulse ang nag-post nito, isang malaking revelasyon ang bumungad sa Kathniel fandom matapos maglabasan ng mga ebidensyang nag-ugnay muli kina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ito na naman, sa gitna ng kanilang paghihiwalay, bakit tila bumabalik ang mga pamilyar na simbolo tulad ng sunflowers at mga cats or pusa sa social media ng pamilya Padilla? May alam ba si Carla Estrada at Maggie Padilla na hindi pa natin alam? Ang mga fans sila naguguluhan at nananabik. So ito po mga kasombreros ay mga siguro, no, mga connect the dots na lang ng mga ng mga Kathniel fans. Pero nga, no, talagang si Daniel Padilla, doon na nga siya, parang pumunta na siya sa sa bahay ni Carla Estrada. So siguro pag kinasal ng dalawang to, saka na lang siguro mapapanatag din ang mga fans na iba mga kasombreros kasi nga masaya na si Kyla at saka si Daniel Padilla sa bawat isa mga kasombreros. So yun po, no, talagang dilulo lang din ang iba. And then ito, 9 hours ago, posted by Filipino telenovelas, The Ladies of Someone, Someday. It should start. I'm tired of waiting. It should start already. I'm tired of waiting, sabi niya. So tapos ito, mga ladies, na yung mga babaeng gaganap, of course, no, sa Someone Someday na teleserye. So sina Dimples Romana, si Kath, of course, at saka si Ma Salvador. So hindi ko lang kung ano magiging part dito niya, no, ni Dimples Romana mga kasombreros, kasi yung parang kontrabida lang dito si Ma Salvador yung alam ko.
Pero si Dimples Romana, hindi ko alam kung ano yung magiging role na maaring ate or mama ni Kath, mga kasundero. So, pero masyadong bata naman si Dimples Romana kung mama yung kanya magiging role dito ni Kath, mga kasundreros, no, sa Someone Someday. So, yun po. And then ito, next item natin, ito, na-recall ng isang admin, no, yung pictures ng Kath din. Ito kasi, isang ano lang talaga, yung Alpha Pro Dog Food at saka yung Alpha Pro Dog Food ni Alden, tapos Nutri-Chunks ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. So, Team Alvin, no? Ito po si Alvin, mga kasembreros, yung main man doon sa pag-produce ng kanilang Nutri-Chunks na endorsement at saka Alpha Pro Dog Food na endorsement ni Alden, mga kasembreros. So, pareho lang sila, no? Pareho lang yung team na gumagawa ng dog foods ni Ma'am Catherine, na alam ko ang Nutri-Chunks meron na siyang dito yung pagkain or ulam, mga kasembreros. So, Nutri-Chunks na may pwedeng pagkain ng tao or ulam ng tao, mga kasembreros, hindi lang siya pang-aso. And then ito, nakakatuwa ito kasi yung isang admin, nag-trending yung post para kay Alden 5 hours ago. Pinost ito ni Cecilia Mercado. Sabi niya, thank you sa lahat, tapos heart, and then thank you for your support. Tapos yung video na pinost niya kay Alden ay yung nasa Canada sila. Ito yung time na kumakain sila ng bunga ng prutas doon sa Canada. Tapos parang free time nila ni Joros Gamboa. Yung asim kilig yung kanyang naramdaman dito. So yung reels na pinost dito ni Cecilia Mercado ay umabot ng 25,000 views or 25,000 plays, mga kasembreros. So kaya nagpasalamat siya ng trending, no, yung post niya about kay Tisoy. So very relevant at saka trending kasi si Alden ngayon, no. Dito yung pagmamahal ng press sa kanya ay parang naiinganyo din sila na alam mo yun, mag-post pa kasi alam nilang napakabait at appreciative ni Soiti, mga kasembreros. Tapos ito na nga main item natin. So ito, mga kasembreros, ay during the time of Guillermo Mendoza, no, na kung saan ay hindi nila sinagot yung tanong. So mamaya papakinggan natin ito, mga kasembreros. A sort of throwback lang ito, na tinatanong kasi dito si Alden, tinanong siya ng press kung naniligaw ba siya kay Catherine. Tapos si Catherine naman tinanong din ng press kung naniligaw ba si Alden. Tapos wala silang sinagot. Bigla silang nabingi. bigla silang nabingi, mga kasembreros. Sabi so pakinggan ito mamaya, bahala kayo dyan. So ito pa, mga kasama, isa sa mga reasons actually kung bakit tahimik lang at saka private at saka delulo lang talaga ang Catherine, no? Private life, secretive life is a happy life, mga customers, and a life full of peace and contentment. So mamaya pakinggan natin ito, yung todo ito yung parang first appearance nila, mga kasembreros, as a couple, no, or parang tandem, kasi nga gagawa sila ng pelikula nga ng gagawa sila ng pelikula nga na Hello Love Again, mga kasembreros. So nakakatuwang moment dito kasi ay parang nagiging bingi at parang naging nabingi sila bigla. Nung tinanong sila, nanligaw ba si Alden kay sa'yo, Kat? Tapos si Kat naman, si Alden naman, nanligaw ka ba kay Catherine? So parang wala na silang narinig, mga kasembreros. Tapos andito pa yung maganap nila backstage, no, at saka nung inantay pa ni Alden si Ma'am Catherine, mga kasus. So talagang team panatag lang tayo, mga kasembreros, na nag-share na si Alden ng kanyang ng kanyang 2026 na baka, no? Baka ma-reveal na this year, mga kasembreros, ang kanyang future girlfriend or fiancé, mga kasembreros. So let's just keep on praying. Tapos ito, ang cute nito kasi si Vina Morales at saka si Kath, no? Close din para sila. Okay. So parang nagkasama ba sila sa sa Pangako Sa'yo dati with Kathnel, mga kasembreros, no? Kasi yung team song ng Pangako Sa'yo ay si Ma'am Vina Morales, no? Yung
kumanta. So, pero alam ko dito, ito po ay birthday ni Mama Min. Or hindi, sa ano para ito? Sa ABS-CBN ball pa rin mga kasambreros, no? Na kung saan ay nagkasama or nagkita si Ma'am Vina Morales at saka si Kath mga kasambreros. So tama, no? This was 2024 mga kasambreros nang ma-attend si Ma'am Catherine ng ABS-CBN ball. Iba kasi yung Star Magic ball, no? At saka ABS-CBN ball. Pero correct me if I'm wrong, ha? Sa aking analysis mga kasambreros kung magkaiba ba sila or isa lang, no? Mga kasambreros. Then ito, si Alden na naka-white siya dito tapos naka-outfit ng pang-bisikleta, no? Cycling era. Ito pa yung time na nag-bike pa, of course, no? Si Alden. Pero hindi ko lang alam, no? Kasi hindi ko lang alam kung nakakapag-bisikleta pa rin siya hanggang ngayon mga kasi sobrang busy niya. Kasi sabi niya part ng routine niya at saka physical therapist niya to, no? Yung pagbibisikleta mga kasumbre. So, napansin ko talaga yung medyo pagpayat ng konti ni Alden, no? Kasi dito ay parang siopaw pa yung kanyang mukha. Yung kanyang mukha. Pero sa recent interview nga niya at appearance dun sa signing of contract sa braces, no, sa Special Line Clear braces ay medyo pumayat siya ng konti. Para nagkaroon ng shape ulit ng kanyang mukha, which is mas bagay sa kanya yung ganong ganong shape mga kasambreros. So dito ay kasama niya si Marlene Capones yata ito, no, mga kasambreros and mga Cathinatics. So hindi ko lang sure kung nakakapag-bisikleta pa si Alden kasi nga sa sobrang busy niya sa kanyang schedule lalo na yung 2026. Pero siguro oo, nakakapag-bike pa rin siya kasi ito yung kanyang therapist mga kasambreros. Hindi lang siya nakakapag-post na kasi nga sa sobrang busy, no, ng kanyang buhay-buhay na ngayon mga kasambreros. So may mga business pa siya, no, may mga commitments pa siya and so on mga kasambreros. Tapos ito, next item natin, okay, na-recall lang din ng isang admin, no, itong Jeju Den. So si Alden, si Jeffrey Tam at saka si Joros Gamboa. So ito yung time na na nasa Hong Kong sila mga kasambreros. Tapos nag-aantay yata sila dito kasi sila nasa apartment, may hotel sila doon na tinutuluyan mga kasambreros. So ito yung time na magsushoot sila doon ng remaining scenes sa Hello Love Again mga kasambreros. So but correct me if I'm wrong kasi ito yung aking nababasa dito. So, yun. Tapos, nung, kasi may black, wala pa siyang black ring dito. Ito yung time na, na mapatatapusin na nila yung ibang eksena sa Hello Love Again doon mga kasambreros kasi nga, lilipad na si Alden papuntang Canada mga kasambreros. Grabe, no? Grabe yung kanilang kasi talagang magbubuka ng ticket, no? Talagang, talagang babiyahe ka, magbabasa ka ng script and so on mga pero talagang successful yung naging takbo ng kanilang pelikula mga kasambreros na Hello Love Again na kung saan ay alam natin na the highest grossing Filipino film of all time mga kasambreros. Tapos and then ito next item natin, si Alden dito may hawak na microphone tapos parang magsasalita siya mga kasambreros. Pero if I'm not mistaken, ito po ay time na namimigay siya ng relief goods sa Bulacan na kung saan ay anong bagyo nga ba yun? Parang hindi siya bagyong Uwan hindi rin siya bagyong Tino kasi yung bagyong Tino ay Cebu, no, yung parang Visayas region yung affected doon masyado. Pero ito po ay yun nga, no, talagang namimigay si Alden ng dito ng relief goods sa mga nasalanta ng baha or bagyo mga kasambreros. So part ng kanyang buhay na talaga, no, ang pamimigay mga kasambreros. Nasa dugot laman na ni Alden talaga, no. Ito yung nagagawa ng malalim na pananampalataya sa Panginoon mga kasambreros. So yun po. Actually that is it, no, sa ating Catherine items. Sana po ay pakinggan po natin papakinggan mo natin itong umiwas-iwas sila sa sa question na kung nililigaw ba si Alden ba, si Catherine ba nililigawan, and si Alden ba nililigaw kay Catherine. So parang naging bini sila. So pakinggan niyo mabuti ha, lalong-lalo ngayon parang talagang
lumalim ang relationship ng Kath din as friends mga kasembreros. So hindi man hindi man hindi man something na deeper, but we know for a fact na they're just nasa getting to know each other pa lang mga kasembreros, or nasa getting to know each other pa rin. Alright, sinama sa ating sa ating Kath and item. So after natin napakinggan ito, and then ang salita ng Panginoon na sobrang ganda mga kasembreros. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Kuya, yan po ang hindi pa namin sure, pero syempre hoping po tayo for the best. Nandito po ba sa kasi? Ano ka kayo ka? Sikat ang yan o. Alden, congrats. Thank you. Gagawa rin kayo na sequel ni Alden? Sa tuloy na yun. Ano naman, kaya yung ulo mo naman kuya. Naliligo po kayo sa ni Alden, Kat? Kat, naliligo ba kayo si Alden? Ano na lang? Starting ang film soon. Kailan ka, Alden? Siyempre, iba na naman yan. Pero yung start namin soon. So, yun naman yung focus namin. Raw ang lagay ng puso niya ngayon. It's getting better. Siyempre, hindi naman pinalampas ang pagkakataon para tanungin si Kat about Alden, na spotted na todo support sa kanya. Kita namin si Alden kasama mo dyan. Is he your lucky charm? Very supportive. Of course, Sobrang cute ng ating Word of God sa title pa lang na Takot, ang takot kay Lord. Bakit kaya mga kasombrero? Sana po ay pakinggan natin, no? Proverbs or Kawikaan chapter 3 verses 25 through 26. Do not be afraid of sudden terror, nor of trouble from the wicked when it comes. For the Lord will be your confidence and will keep your foot from being caught. So ito mga kasembreros, ang takot, or spirit kasi yung takot mga kasembreros ang takot ng mundong ito na binibigay sa atin, yung mga worries, yung mga anxieties, yung mga depressions. Marami tayong mga takot, may it be small, may it be big or average mga kasembreros na takot. Kunwari, takot kang, may mga kasi tayo, di ba, may mga phobia mga kasembreros. Kunwari, takot ka sa mga closed spaces, no? Agoraphobia. Tapos takot ka sa matataas na lugar, acrophobia. So takot ka sa tubig, hydrophobia, no? Maraming takot mga kasembreros. May takot ka na hindi makapagtapos ng pag-aaral ang mga anak mo, or hindi ka makapagtapos ng pag-aaral, or hindi ka mapagtungtong sa kolehiyo. Na ipinapanalangin sana natin na maging hindi na siya privilege, kundi right na siya or karapatan na siya mga kasembreros na makapagtapos ng kolehiyo ang isang estudyante, no? Panalangin natin yun mga kasus. Marami tayong takot. Matakot tayo na hindi makapagbayad ng due date na, na mga bills natin mga kasembreros. No? May mga ganong tipo. Natakot tayo na hindi makauwi ng maaga kasi nga may mga traffic, may mga baha, or basta marami tayong takot mga kasembreros. May takot tayo na wala yung ating mga spouses or yung ating mga jowa-jowa and so on mga kasembreros. Matakot tayo na baka hindi makapasa yung anak natin and so on mga kasembreros. So, yung mga anxieties ng buhay mga kasembreros na nagbibigay sa atin ng kabalisahan ay hindi dapat natin kinatatakutan because ang takot na ito ay takot, no? Kumaga pa, ang takot kasi na yan, spirito mga kasembreros, and God Himself didn't give us the didn't give us the spirit of fear, but of love and sound mind. Ibig sabihin, peaceful mind mga kasembreros. Kung kaya kapag tayo po ay okay naman na mag-alala tayo when it comes to ano ang magiging ulam natin, ano yung kakain natin, ano yung magiging susunod na. Pero kapag buong araw, parang kumbaga pa nalugbok ka na dyan mga kasembreros, wala ka nang inisip kundi yan na lang. Hindi ka na nakagawa ng trabaho kasi hindi ka makafocus, hindi ka na makakain kasi yun yan iniisip mo and so on mga. So yun ang driving force ng kaaway para guluhin tayo, i-distract tayo, hindi na tayo nakapag-Biblia kasi distracted tayo masyado. Masyadong iniisip natin yung mga bagay nito, so wala tayong time sa pag-Biblia, wala tayong time sa panalangin. So kapag dumating ang mga sudden terror, sabi ni Haring Solomon dito, sabi nito, do not be afraid of sudden terror. Ang spirit ng takot ay nagbabow down kapag nandyan ang spirit ng Panginoon sa ating buhay. Let's say, may problema ka, you still read the Bible, you still obey the Bible, you still meditate, you still pray, you still thank God, no? Kasi kapag
Yung sinasabi natin parati and sinasabi ng Panginoon sa atin na the more that we encounter trials, the more that we are anxious, the more that we encounter challenges sa buhay natin, kung marami ang problema, mas marami dapat ang time natin sa pagbabasa ng Biblia at panalangin. Pasalamatan natin mga kasamsang Panginoon kapag may problema tayo kasi natitest din ang ating pananampalataya kagaya ng isang ginto na sinusubok sa apoy, no, isinasalang sa apoy mga kasamsang para mapatunayan na ginto ito. Tayo rin po mga kasamsang ay dapat na magpasalamat kasi sabi nga ni Job, no, sa Biblia ay kung nagpapasalamat tayo sa mga blessings na magaganda, bakit yung mga circumstances na hindi maganda ay hindi natin pinapasalamatan? Ako po mga kasembreros, di ba kung kayo po ay matagal na sa ating channel, kinuwento ko na hindi ako umuwi kung hindi ako nagkasakit. Kaya kasi nagkaroon ako ng acid reflux ng GERD mga kasembreros sa Maynila. And I've been in Manila for like 8 years, no, kung hindi ako nagkakamali. So medyo matagal-tagal din so 8 taon ako doon. And so yun, akala ko doon ako forever, no. Pero not until nung 2020, kasagsagan ng COVID, mga kasos 5 days pa lang na lockdown, ay natake ako ng GERD or acid reflux. Kasi ang lifestyle ko talaga for 5 years, no, for 5 long years ay yung aking almusal ay 12 noon. 1:00 ng hapon. Almusal ko yan, no? Breakfast ko ay parang naging naging lifestyle ko na yun. And it's not a healthy lifestyle. Kung kaya ako sa inyo, pigilan nyo na yung pag-almusal nyo ng 11:00 ng umaga, 10:00 ng umaga, 12:00 and so on. Kasi talagang may epekto yan, no? May dalang masamang epekto sa ating katawan yung pag-skip ng meal sa agahan or sa breakfast, mga kasimera. So, doon ko na-realize, no, to cut the long story short, na kasi di ba kailangan ko umuwi na kasi nga nagkaroon ako ng GERD. Tinry ko pa rin magtrabaho na may GERD mga kasus, pero hindi ko, tinry ko magtrabaho doon sa kumpanya, sa isang call center na Australian account mga kasembreros, pero hindi talaga kaya. Kaya as in, hindi talaga kaya mga kasembreros. Nagtrabaho ko ng 1 month, no? Pero hindi ko kinakaya kasi I was really anxious, no? Hindi ako nakakatulog na maayos, tapos parang basta, talagang grabe yung epekto ng GERD sa akin ng acid reflux mga kasi hindi ka makafocus lalo na kapag meron kang boss, meron kang sinusunod na amo or master mga kasembreros or manager, hindi ka talaga makaka-focus minsan. So kaya dito ko na-realize na umuwi ako, so as time went by ay dito ko na-realize na kalooban pala ng Panginoon, no? Sa dito nung una parang hindi ko gaan matanggap na hindi ako makabalik sa Maynila kasi ang plano ko talaga dati para magpagaling lang dito sa Maynila, dito sa amin sa Davao. Pero yun nga, no, talagang hindi na pala kaya. Sabi ko mas maganda pala dito talaga sa probinsya mga kasembreros, no? Kasama aking pamilya. So and then na-realize ko maging aking kapatid mga kasembreros na mas maganda pala at mabuti na andito ako mga kasembrero. So dito ko na-realize talaga na ganun pala Lord, no? Yun pala. Sometimes yung mga bad circumstances ng ating buhay, na-neglect nating pasalamatan ng Diyos, no? Parang ayaw nating pasalamatan si Lord sa mga bad circumstances ng ating buhay na sa end of the line, masabi natin, yun pala yung plano ng Diyos. Yun pala, much better pala ang plano ng Diyos sa ating buhay kahit na minsan masabi natin sa una masakit, mahirap, no, painful, no, heartbreaking mga kasemberos kasi napamahal na rin sa akin ng mga tao sa Maynila mga kasos, parang naging family ko na sila for quite a long time. Pero yun, no, sa una masakit, sa una hindi mo maintindihan. Yun nga, sabi ni Lord ay later you will understand yung mga nangyari sa ating buhay. Only kapag tayo ay naging faithful at hindi humiwalay sa kanyang salita mga kasembreros at sa panalangin, no, yung sa pagsunod sa kanyang kalooban mga kasembreros. So ito, no, ngayon ay mas nagkakaroon ako ng maraming time na makinig, mag-aral, sumunod sa kanyang salita at manalangin. Kasi dati syempre, no, every Sunday araw-araw nagde-devotion kami, pero iba pala yung you study, no, you create topics, you create and you study and you explain the word of God mga kasembreros. So yun ang mas nalaman ko dito na kalooban, kasi di ba ang kalooban ng Panginoon ay mas lalo naglalapit sa atin sa Kanya. Kapag ang trabaho mo hindi naglalapit hindi ka na makakapag-Biblia, hindi ka na makapanalangin kasi sobrang busy, overtime parating pagod, parating walang oras, so hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. So kapag tayo po ay nagkakaroon ng time lalo sa Kanyang salita, sa panalangin, so ibig sabihin ang trabaho na yan ay kalooban ng Panginoon mga kasembreros. So yung ganoon lang kasimple.
hindi na kailangan ng arithmetic, mga algorithm, na mga algebra, na mga calculus, or kung ano mga formula dyan, ganun lang po ang ating basihan. Kapag nagkakaroon tayo ng time sa Panginoon, mas lalo at mas dumadami ang ating time sa kanyang salita at panalangin at paggawa ng kalooban, no, kabutihan sa tao, ay yun ang kanyang kalooban. Okay? Huwag na po tayong mas malinaw, mas malinaw kapag na-experience natin mga kasama. So, yun, no? Sinabi ko ito kasi sabi nga kanina, di ba? Kapag dumating ang trahedya, kapag dumating ang sakuna or problema sa ating buhay, pasalamatan natin ang Diyos. Kasi the same God na inalaw niya yung blessing sa atin na maganda, ay the same God, no, na nag-allow ng circumstance or bad event sa ating buhay na sabihin mong bakit nangyari ito, bakit ganyan. So masakit, of course, no? We should experience pain. We should experience trouble. We should experience the heartbreaking moments of our lives. But in the end, later on, we will understand that it's still the will of God, mga kasinggers. For the Lord will be in your confidence and will keep your foot from being caught, mga kas. So, yun, the same God na nag-allow ng ating bad circumstances ay the same God ang magsisave or magliligtas sa atin. So, yung parati nating tatandaan, and that's faith, no? Nagtitiwala tayo sa Diyos hindi lamang sa mga okay na moments ng ating buhay, but we trust Him even more sa mga harder and more difficult circumstances ng ating buhay sa mundong ito, mga kasi. Yun ang pananampalataya. Ang pananampalataya naman, hindi natitest yan kapag nasa success moments, nasa kaligayahan ka, nasa stable moments, nasa happy moments ka, naka-receive ka ng maraming good news. So, hindi masyadong natitest ang faith doon or pananampalataya. Natitest ang faith natin kapag meron tayong mga bad circumstances na na-experience sa buhay. Kung kaya, parati nating isipin na ang takot natin ay takot yan sa Espiritu ng Panginoon. That is why, yung matakot natin sa mga buhay natin ay idulog natin lahat sa panalangin. No? Idulog natin kay Lord na, Lord, dinudulog ko po ang problema na ito, ang challenges na ito, ang trials natin aming kinakaharap. We trust in your power, we trust in your victory, and we stand in the presence and in the sight of your triumph and victory after all. So, ganun ba? Yun yung faith, mga kasundaleros. So, napakaganda ng verse na ito, mga kasundaleros. But in the meantime, ayun lamang po sa ating Word of God, parati natin isipin ang espiritu ni Satan na takot, ay takot sa espiritu ng ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. So we pray na magkaroon po tayo ng pananampalataya na mas malakas, pag-ibig na mas malakas, at pag-asa na mas malakas, mga kasunod. In the mighty, holy, sweet, magnificent, powerful name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasunod. Paalam po. I love you.